Good morning mga kabarangay, welcome sa Altoveros TV. Ngayon po ay May 14, dalawang araw matapos ang national and local midterm election. Pero mapapansin mo sa iba't ibang mga lansangan na akin dinadaanan ay madami pa rin nakasabit na tarpaulin. Ibang-iba talaga ang barangay Mambugan dito po sa lungsod ng Antipolo. Dahil marami nakakita sa akin na nagtatanggal ng tarpaulin. Ang tanong naman ang gagawin ko sa mga tarpaulin na yan. Pwedeng nakatago lang sa isang bahagi ng aming bahay o sa aming bakuran. Mahalaga na hindi sila nakakalat. At yung iba dyan ay gagawin ko pong mga bulaklak na maaring gamitin palamuti sa mga bahay at sa mga opisina o sa iba pang mga lugar na makakapagbigay ng kagandahan sa kapaligiran. Hindi ko hayaan na malaglag sila dyan sa kanal at maging sanhi ng pagbaha kapag inanod sila, magbara sa mga daluyan ng tubig kapag dumating ang tag-ulan. Kahit yun po ang layunin ng aking pagtanggal ng mga tarpaulin na yan. Katakataka kung bakit ang Barangay Mambugan ay naging Hall of Famer po sa pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran, naging best in functional material recovery facilities ang barangay na ito. Meron din siyang best in waste management practices. Yung lahat ng mga best practices sa waste management ay nasa kanya. Kaya't hindi katakataka na sa kasalukuyan ito po ay Hall of Famer, hindi lamang po sa buong lungsod ng Antipolo at ng buong lalawigan ng Rizal, kung hindi maging sa buong region ng Calabarzon. Ito po ay Hall of Famer siya at kinikilala sa kanyang katangian na sa pangangalaga ng kapaligiran. Kaya hindi po katakataka na pagkatapos ng eleksyon ay pinalilinis na agad ng aming Kapitan Marlon Singapan sa mga waste collectors. Kaya pagdating na liwanag sa umaga ay wala ka na makikitang mga nakasabit na mga campaign paraphernalias, lalong-lalo na sa mga main thoroughfares. Sa aking pagkaalam, ang Barangay Mambugan ay bukod tangi sa 16 na barangay ng lungsod ng Antipolo na mayroong ordinansa tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran bilang pagsunod sa mandato ng Republic Act 9003 na bukod sa mga cities and municipalities dapat ang barangay din ay mayroong batas na sinusunod tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran, kaakibat na mga batas na mga nabanggit. At ang alam ko sa buong 187 barangay sa buong Rizal, maging sa buong Calabarzon, at maging sa 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Kung meron po kayong alam na meron din palang ibang barangay na merong ordinansa tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at mapanood po ninyo ang video na ito, paki-comment lamang po para malaman ko na nagkamali po ako. Maaring may magtatanong, bakit kailangan tanggalin yan dyan? Hindi hayaan na bumagsak na lamang. Kapag hinayaan po natin na bumagsak yan dyan, yan po ay maituturing na kapabayaan at meron pong kaparusahan sapagkat sinasabi ng Biblia sa Revelations chapter 11 verse 18 na parurusahan ang sino mang mga nagpapahamak ng lupa. Bukod dyan, kapag dumating ang tag-ulan, magiging sanhi yan ng malakihang pagbaha na maaaring magdulot ng pagkamatay ng tao. Thank you for watching mga kabarangay. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altoveros TV, please subscribe. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pwedeng mag-like, mag-comment, pwede rin mag-share. Pakipanood na rin po yung aking mga videos. Avoid death, reduce flood. How flowers reduce death. And reduce death, do not buy or pick flowers. Lahat po ng mga videos na yan ay tungkol po sa pag-upcycle na mga tarpaulin na ginagawa pong mga bulaklak. Maraming salamat. God bless everyone.